Ohayong kay ganda minasang, andito na naman ang inyong Venus, mag-share ng konting kaganapan sa buhay ko dito sa Japan. March 15 nga ito ng madaling araw, pagka-uwi ng aking auto galing ng trabaho, bumiyahe agad kami papunta ulit ng Osaka. Alas 2 nga ng madaling araw yan, mapapansin nyo nga kung gaano kadilim at halos wala kami kasama sa kalsada kahit national highway yan. Nasa probinsya kasi kami, kaya ito pagdating ng Osaka, tuwang-tuwa na naman ako kasi sa wakas nakakita ulit ako ng matataas na building. Galing nga ng Sasayama hanggang Osaka, pag via highway, 1.5 oras lang ang inaabot. At dahil galing pa nga siya ng trabaho niyan, inabutan siya ng gutom sa daan. Kaya ito, naisipan namin mag-stop muna sa 24 hours na restaurant na nadaanan namin. At dahil alanganing oras na rin yan, isang set lang in-order namin at pinaghalikan na lang namin yan. Halos alas 4 na nga kami ng madaling araw nung nakarating sa bahay ni Okasang, kaya konting tulog na lang yung nagawa namin. Pagkagising nga namin na pinagtulungan na namin mag-asawa ang paglilinis ng bahay ni Okasang. Yan lang din naman kasi yung ginagawa namin kapag pumupunta kami sa bahay ni Okasang. Minsan kapag pinapatawag niya kami, yun yung may mga mahalaga siyang lalakarin, kaya sinasamahan namin siya. Pero dahil March 14 nga kahapon at sineselebrate ang White Day dito sa Japan, pinatawag niya kami na sakto sa Yasumi walang pasok ang auto ko. Tulad nga ng sabi ko sa dati kong vlog, pinapatawag niya kami kapag alam niya may okasyon. Gusto niya lagi siyang kasama sa date namin. Pero okay na din kasi kapag kaming dalawa lang, ang dami kong hindi pwedeng kainin. Kapag kasama ko si Okasang, syempre nahihiya na lang din siya. Kaya ayan, magyayakiniku kami ngayon. Kinikilig ako kasi first time ko ulit makakain ng yakiniku after ng surgery ko. Kaya ayan, tara na, magprito na tayo. Ay, mag-ihaw na pala. Mag-ihaw na tayo. O diba, nagkanda, bulol-bulol na sa ka-excitedan. Hi, tara na nga at seryosohin na natin ang pagkain ng yakiniku. At ayan, habang naghihintay nga maluto yung yakiniku, ay nagaya silang magkampay kami. Kaya ayan, kampay! Kampay! Ang yakiniku nga pala dito sa Japan ay hindi katulad ng samgyeopsal ng Korea na halos may iba't ibang timplang meat. Dito sa Japan, halos salt and pepper lang. Minsan wala pa nga eh. Ang sabi ng asawa ko, mahalaga daw kasi sa Japanese yung mga lasa ng beef o meat kaysa sa mga sauces. Kaya karaniwan, sa suka lang nila sinasawsaw na hindi pa nga masyadong maasim para lang daw maalis yung konting mantika ng karne. Ayan, sana hindi kayo naglaway katulad ko habang ini-edit ko tong video na to. Tapos na nga kami kumain yan ng yakiniku, kaya ayan, umorder naman kami ng dessert na ice cream. At dahil iba-iba ang in-order namin na ice cream, ayan, nagtitikiman kami ng ice cream ng isa't isa. Akala ko hindi yun pwede sa mga Japanese, pero nagulat ako, talagang nagkukutsaraan at nagtitikiman din talaga kaming lahat. Kaya hindi din masyadong nakakalungkot, parang mga Pilipino din. At habang kumakain nga kami ng ice cream, humihirit na si Okasang kung pwede daw ako magpaiwan ulit. Pero dahil wala yun sa schedule, di ako naiwanan. Marami din kasi kaming inaasikaso ngayon, malalaman nyo din yun kung ano. Kaya after namin kumain, dahil gabi na din, pagkahatid namin kay Okasang, agad na din kami umuwi dahil maaga pa ang pasok ng aking auto. Pauwi na nga kami at natanaw ko na naman tong sikat na Hitachi Tower ng Osaka. Hi, balang araw mapupuntahan din kita at syempre sasama ko din kayo, minasang. Owarima den ni mite kurete arigato, minasang, jamatane, salamat sa panonood.